Sa edad na lampas 60 mahalaga ang maingat na pagpili ng pagkain upang mapanatili ang maayos na kalusugan. Bagamat kilala ang mga gulay bilang bahagi ng isang masustansyang dieta, may ilang uri na maaaring makasama sa mga senior kung hindi angkop sa kanilang kalagayan. Ayon sa mga datos mula sa mga publikasyong medikal, may 4 na gulay na maaaring magpalala ng kondisyon gaya ng sakit sa bato, kasukasuan, o thyroid. Sa kabilang banda, may 4 ding gulay na may ebidensyang klinikal sa paglilinis ng dugo at pagprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress. Tatalakayin sa video na ito ang 8 uri ng gulay na dapat iwasan o isama sa tamang paraan para sa kaligtasan at kalusugan ng mga senior. Ang talong eggplant ay karaniwang bahagi ng lutuing Pilipino at tinuturing ng marami bilang masustansyang gulay. Gayunpaman, para sa mga senior na may edad 62 pataas, mahalagang malaman na ang talong ay kabilang sa mga gulay na may mataas na antas ng oxalates, isang uri ng natural compound na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon ng bato sa bato-kidney stones. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology CJASN 2015, ang pagkain ng mga pagkaing may mataas na oxalate ay may direktang ugnayan sa pagdami ng calcium oxalate crystals sa ihi na siyang pangunahing sanhi ng nephrolithiasis sa matatanda. Sa parehong taon, ang National Kidney Foundation ay naglabas ng gabay na nagpapayo sa mga may kasaysayan ng kidney stones na iwasan o bawasan ang pagkain ng high oxalate vegetables, kabilang ang talong. Bukod sa epekto sa bato, ang oxalate ay may potensyal ding makaapekto sa mga may uric acid buildup o gout. Ang talong, kasama ng ibang gulay tulad ng spinach at beets, ay maaaring magpalala ng sintomas ng pananakit ng kasukasuan kung hindi binabalanse sa dieta. Bagamat hindi ito direktang sanhi ng gout. Ayon sa Arthritis Foundation 2019, ang labis na oxalate intake ay maaaring makapag-ambag sa inflammatory responses sa mga kasukasuan, lalo na sa mga may dati ng kondisyon. Hindi ibig sabihin nito ay lubusang bawal ang talong sa lahat ng senyor. Subalit, kung ikaw ay may kasaysayan ng bato sa bato, mataas ang uric acid o sakit sa kasukasuan, ipinapayong kumonsulta muna sa doktor o dietitian bago isama ang talong sa regular na pagkain. Ang tamang paghahanda tulad ng paglaga at pagbabad sa tubig ay makakatulong sa pagbawas ng oxalate content ng talong. Ayon sa Food Chemistry Journal 2017, sa kabuuan, ang talong ay may benepisyo sa mga malulusog ang bato at kasukasuan. Ngunit sa mga senior na may pre-existing kidney conditions o gout, ang labis na pagkonsumo nito ay hindi inirerekomenda sa ilalim ng medical dietary guidelines. Ang wastong kaalaman sa oxalate content ng pagkain ay isang mahalagang bahagi ng preventive nutrition sa pagtanda. Ang repolyo cabbage ay isang cruciferous vegetable na karaniwang ginagamit sa maraming lutuing Pilipino. Mayaman ito sa fiber, vitamin C, at antioxidants. Gayunpaman, mahalagang maunawaan ng mga senior na may edad 60 pataas na ang labis o madalas na pagkain ng repolyo, lalo na sa hilaw na anyo, ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan ng thyroid gland. Ang repolyo ay naglalaman ng goitrogens, natural na compounds na maaaring makabawas sa produksyon ng thyroid hormones sa pamamagitan ng pagharang sa pagsipsip ng iodine, isang mahalagang mineral sa normal na function ng thyroid. Sa isang ulat mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016,
ipinakita na ang mataas na konsumo ng goitrogenic vegetables, gaya ng repolyo, ay may potensyal na makapagpababa ng thyroid function sa mga individual na may borderline o kasalukuyang hypothyroidism. Ayon sa Harvard Health Publishing 2018, bagamat ang goitrogens ay hindi agad nakakasama sa mga taong may malusog na thyroid, dapat itong i-moderate ng mga taong may kasaysayan ng thyroid dysfunction, lalo na kung kulang sa iodine ang kanilang pagkain. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda. Dahil ang thyroid hormone deficiency sa senior population ay may kaugnayan sa pagbagal ng metabolismo, panghihina, depresyon, at pagbaba ng cognitive function. Ipinapayo ng mga eksperto na ang repolyo ay ligtas kainin ng mga senior kung ito ay niluluto, dahil ang init ay nagsisira sa goitrogenic compounds. Isang pag-aaral mula sa Food and Function Journal 2015 ang nagsabing ang pag-steam o pagpakulo ng repolyo ng 30 minuto ay maaaring makabawas ng higit sa 80% ng goitrogens, kaya't mas ligtas ito sa ganitong paraan. Para sa mga senior na may diagnosed hypothyroidism o umiinom ng levothyroxine, mahalaga ring iwasan ang pagkain ng hilaw na repolyo sa parehong oras ng pag-inom ng gamot dahil maaaring maapektuhan ang absorption ng thyroid hormone replacement. Sa ganitong sitwasyon, mainam ang magpahinga ng hindi bababa sa 4 na oras bago kumain ng goitrogenic food. Sa kabuuan, ang repolyo ay nananatiling bahagi ng isang masustansyang dieta kung ihahanda ng tama at kakainin sa katamtamang dami. Ngunit para sa mga senior na may problema sa thyroid, dapat itong pakainin ng may pag-iingat. Ayon sa gabay ng mga organisasyong endocrinological, ang balanseng dieta at regular na konsultasyon sa doktor ang susi upang mapanatiling maayos ang kalusugan ng thyroid sa pagtanda. Ang malunggay Moringa oleifera ay matagal nang kilala sa Pilipinas bilang isang superfood dahil sa taglay nitong mataas na level ng calcium, iron, vitamin A, at antioxidants. Sa mga senior, ito ay karaniwang inirerekomenda upang suportahan ang kalusugan ng buto, paningin, at immune system. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na hindi lahat ng anyo ng malunggay ay ligtas sa lahat ng sitwasyon, lalo na kung ito ay hilaw o kinokonsumo sa labis na dami. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Toxicology Reports 2019, napag-alamang ang malunggay leaf extract kapag kinuha sa mataas na konsentrasyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa liver enzyme levels, partikular sa mga matatandang may pre-existing liver conditions. Sa parehong pag-aaral, ilang mga animal model ang nakitaan ng mild hepatic inflammation matapos tumanggap ng mataas na dose ng malunggay extract sa loob ng 2 linggo. Bukod sa epekto sa atay, may ulat rin mula sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014 na nagsasabing ang hilaw na malunggay ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort tulad ng pananakit ng tiyan, bloating, at mild diarrhea, lalo na sa mga individual na may sensitibong tiyan o mahina ang gallbladder function. Ang mga senyales na ito ay karaniwang lumalabas sa mga nakatatandang may compromised digestive capacity. Mahalaga ring banggitin na ang malunggay ay may mga bioactive compounds gaya ng alkaloids at saponins na sa mataas na antas ay maaaring makairita sa gastric lining. Kaya naman, ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization WHO 2018, ang mga herbal plant tulad ng malunggay ay dapat gamitin sa loob ng ligtas na dami
at iproseso ng maayos bago kainin. Ang tamang paraan ng paghahanda ay pagluluto ng malunggay leaves sa loob ng 10 minuto na makakatulong sa pagbawas ng mga compound na maaaring makairita sa atay at tiyan. Ayon sa Food Science and Human Wellness 2017, ang thermal treatment ay hindi lamang nagpapababa ng anti-nutritional factors ng malunggay, kundi pinapataas din ang bioavailability ng ilang nutrients gaya ng beta-carotene. Sa kabuuan, ang malunggay ay isang kapaki-pakinabang na gulay para sa mga senior kung ito ay lutong maayos at kinokonsumo sa tamang dami. Ngunit sa mga may problema sa atay o digestion, dapat itong pakainin ng may pag-iingat at iwasan ang pag-inom ng mataas na konsentradong supplements maliban kung ito ay may gabay ng doktor. Ang kaligtasan ng isang pagkain ay hindi lamang nakabase sa dami ng sustansya nito, kundi pati sa paraan ng paghahanda at kalagayan ng kalusugan ng kumakain. Ang kangkong Ipomoea aquatica ay isa sa mga pinakaabot-kayang leafy vegetables sa maraming bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Mataas ito sa iron, vitamin A, at fiber. Kaya't karaniwan itong inirerekomenda sa mga senior bilang bahagi ng isang low-calorie, nutrient-rich diet. Gayunpaman, may ilang panganib na kaakibat ang pagkain ng kangkong, lalo na kung ito ay hindi sariwa, hindi malinis, o kulang sa luto. Mga kondisyon na maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan ng matatanda. Ayon sa ulat ng World Health Organization WHO 2020, ang mga leafy vegetables na tumutubo sa stagnant o kontaminadong tubig, gaya ng kangkong, ay madaling kapitan ng mga parasitiko at mikrobyo, kabilang ang Fasciolopsis busci, isang uri ng intestinal fluke na natagpuan sa ilang kaso ng foodborne infection sa Southeast Asia. Ang impeksyon mula sa mga ganitong parasite ay maaaring magdulot ng pagtatay, pananakit ng tiyan at panghihina, na mas delikado sa mga senior na may mahinang resistensya. Bukod sa panganib mula sa mikrobyo, ang kangkong ay isa rin sa mga gulay na maaaring magkaroon ng mataas na nitrate content, lalo na kung ito ay lumaki sa sobrang pataba o kontaminadong lupa. Ang nitrate sa mataas na antas ay maaaring mag-convert sa nitrite sa loob ng katawan, isang compound na nagbabara sa kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen. Ayon sa European Food Safety Authority EFSA 2017, ang tinatawag na methemoglobinemia ay isang posibleng epekto ng nitrate toxicity na bagamat bihira, ay maaaring mangyari sa mga may impaired liver function, chronic anemias, or low stomach acidity, mga kondisyong mas karaniwan sa mga matatanda. Isa ring pag-aaral mula sa Journal of Food Protection 2018 ang nag-ulat na ang improper storage ng kangkong ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng nitrate levels. Sa eksperimentong isinagawa, ang kangkong na iniwan sa temperatura ng silid ng higit sa 12 oras ay nagpakita ng significant nitrate accumulation na maaaring maging panganib kung ito ay kakainin ng hilaw o undercooked. Upang maiwasan ang mga panganib na ito, inirerekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon at kaligtasan sa pagkain na ang kangkong ay bilhin lamang kung sariwa, may matitingkad na berde ang kulay at walang bahid ng pagkabulok. Hugasan ng maigi sa ilalim ng umaagos na tubig at kung maaari, ibabad sa tubig na may suka o asin upang masiguro ang pagtanggal ng dumi at mikrobyo. Lutuing mabuti gamit ang init na sapat upang ma-neutralize ang potensyal na parasite o bakterya. Sa kabuuan, ang kangkong ay maaaring maging bahagi ng malusog na pagkain para sa mga senior kung ito ay pinili, hinanda,
at niluto ng tama. Ngunit sa mga kaso ng mahina ang immune system, problema sa atay o sensitibo sa nitrate, ang madalas na pagkain ng hindi sariwa o kulang sa lutong kangkong ay dapat iwasan o ikonsulta muna sa doktor. Sa kalusugan ng senior, ang kalinisan at kalidad ng pagkain ay kasing halaga ng nutrisyon nito. Ang ampalaya Momordica carantia ay isa sa mga gulay na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Asya bilang pangkontrol sa blood sugar. Sa konteksto ng kalusugan ng mga senior, ang ampalaya ay itinuturing na may potensyal na benepisyo sa glucose metabolism, pampababa ng oxidative stress, at pampalakas ng insulin sensitivity, na pawang mahalaga sa mga matatanda na may prediabetes o type 2 diabetes. Sa isang sistematikong pagsusuri mula sa Journal of Ethnopharmacology 2019, nakita na ang regular na paggamit ng ampalaya sa anyo ng lutong gulay o kapsula ay nakapagpababa ng HbA1c levels sa mga pasyente na may type 2 diabetes. Ang HbA1c ay isang marker ng average blood sugar sa nakalipas na 23 buwan. At ang pagbaba nito ay indikasyon ng mas maayos na glycemic control. Ang aktibong sangkap sa ampalaya ay kilala bilang polypeptide P, na may insulin-like effect na tumutulong sa pag-regulate ng glucose sa dugo. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang ampalaya ay mayaman din sa vitamin C, flavonoids, at phenolic compounds na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, inflammation, at proteksyon sa mga cells laban sa oxidative damage. Ayon sa Nutrition Research Reviews 2018, ang chronic low-grade inflammation ay isa sa mga pangunahing salik sa paglala ng maraming degenerative diseases sa mga matatanda, kabilang ang cardiovascular disease at cognitive decline. Kaya't ang regular na pagkain ng anti-inflammatory vegetables tulad ng ampalaya ay may potensyal na magbigay ng proteksyong pangmatagalan. Gayunpaman, mahalaga ring isaalang-alang ang tamang dami at paraan ng pagkain. Ayon sa World Health Organization WHO 2020, ang herbal therapies na may aktibong compounds tulad ng ampalaya ay dapat gamitin ng may moderation, lalo na kung sabay sa mga gamot na pangkontrol ng asukal sa dugo, upang maiwasan ang hypoglycemia o sobrang pagbaba ng blood sugar. Ito ay lalong mahalaga sa mga senior na umiinom ng oral hypoglycemic agents tulad ng metformin o sulfonylureas. Ang tamang paraan ng pagkain ng ampalaya ay sa lutong anyo gaya ng ginisa o nilaga ng 2 hanggang 3 beses kada linggo. Iwasan ang hilaw o puro na katas ng ampalaya dahil sa posibilidad ng gastrointestinal discomfort at variability ng active compounds. Sa kabuuan, ang ampalaya ay isang functional vegetable na may kinikilalang benepisyo sa glycemic control at cellular protection kung gagamitin ng tama. Para sa mga senior na may diabetes o nasa panganib ng metabolic syndrome, ang pagdagdag ng lutong ampalaya sa regular na diet ay maaaring maging bahagi ng isang epektibong nutritional approach. Gayunpaman, mainam pa ring kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian para sa tamang gabay. Lalo na kung kasalukuyang may iniinom na maintenance medication. Ang talbos ng kamote ipomoea batatas leaves ay kadalasang hindi nabibigyang pansin. Subalit ito ay kabilang sa mga gulay na may mataas na konsentrasyon ng polyphenols, flavonoids, at anthocyanins, mga sangkap na kilala sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Para sa mga senior na nais mapanatili ang maayos na kalusugan ng puso, dugo, at utak,
ang talbos ng kamote ay maaaring ituring bilang isang functional food na abot kaya at madaling isama sa araw-araw na dieta. Ayon sa Food Chemistry Journal 2017, ang talbos ng kamote ay naglalaman ng mas mataas na total antioxidant capacity kumpara sa ibang green leafy vegetables gaya ng spinach at kangkong. Sa parehong pag-aaral, ipinakita na ang regular na pagkonsumo ng talbos ng kamote ay makakatulong sa pagbawas ng oxidative stress markers, isang mahalagang aspeto sa pagprotekta sa mga selula laban sa pagtanda, cellular aging, at mga degenerative diseases. Bukod sa antioxidant effect, ang mga polyphenolic compounds sa talbos ng kamote ay napatunayang may cardioprotective function. Sa isang animal study na inilathala sa Journal of Functional Foods 2016, ipinakita na ang extract mula sa talbos ng kamote ay nakabababa ng blood pressure at LDL cholesterol habang pinapataas ang HDL cholesterol nang hindi nagdudulot ng toxicity. Bagaman hindi pa ganap na naililipat ang datos na ito sa human clinical trials. Ang findings ay nagbibigay batayan para sa pagkonsidera ng talbos ng kamote bilang pampalusog sa cardiovascular system, lalo na sa matatanda. Ang gulay na ito ay may taglay ding vitamin C, B6 at magnesium na mahalaga sa immune function, nerve transmission at muscle relaxation. Ang magnesium, sa particular, ay isang nutrient na karaniwang kulang sa mga senior ayon sa National Institutes of Health NIH. 2020, ang kakulangan nito ay nauugnay sa muscle cramps, fatigue, at iritabilidad. Sa kabila ng mga benepisyo, mahalaga ring tiyakin na ang talbos ng kamote ay galing sa malinis at ligtas na pinagmulan. Dahil ito ay madaling makasipsip ng heavy metals mula sa lupa kung ang taniman ay malapit sa mga kontaminadong lugar. Inirerekomenda na ito ay hugasan ng mabuti at lutuin ng sapat, tulad ng pagpapakulo o steaming sa loob ng 17 minuto, upang mapanatili ang nutrient content habang tinatanggal ang posibleng kontaminasyon. Sa kabuuan, ang talbos ng kamote ay isang mura, madaling hanapin, at mataas sa nutrisyon na gulay na angkop sa pang-araw-araw na dieta ng mga senior. Sa tamang paghahanda at regular na konsumo, ito ay makatutulong sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, utak, at immune system habang pinapababa ang panganib ng oxidative damage na may kinalaman sa pagtanda. Mainam itong idagdag bilang bahagi ng balanced diet, alinsunod sa payo ng lisensyadong dietitian o healthcare provider. Ang Okra abelmotius esculentus ay kilala sa malapot nitong laman na tinatawag na mucilage, isang uri ng soluble fiber na may positibong epekto sa kalusugan ng puso, bituka, at metabolismo ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na nais pababain ang kolesterol, linisin ang daluyan ng dugo at kontrolin ang blood sugar, ang okra ay isa sa mga gulay na may suportang siyentipiko sa mga benepisyong ito. Ayon sa Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences 2011, ang mucilage ng okra ay may kakayahang sumipsip ng excess cholesterol at toxins mula sa digestive tract, na siyang dahilan kung bakit ito tinatawag na natural cleansing agent ng bituka. Sa parehong pag-aaral, ang pagkonsumo ng okra extract sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba sa serum LDL cholesterol levels sa mga animal models, nang hindi nagdudulot ng adverse effects. Sa aspeto ng glycemic control, ang okra ay may dokumentadong epekto sa pagpabagal ng glucose absorption sa bituka. Isang pag-aaral mula sa Journal of Nutritional Biochemistry 2012
ang nagpakita na ang soluble fiber mula sa okra ay nakatutulong sa pagpababa ng postprandial blood glucose. Isang mahalagang bahagi ng diabetes management, bagamat karagdagang clinical trials pa ang kinakailangan sa tao. Ang resulta ay nagsisilbing batayan sa pagdagdag ng okra sa diet ng mga senior na may prediabetes o type 2 diabetes. Bukod sa mucilage, ang okra ay mayaman din sa vitamin C, A, at flavonoids, mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa mga cells laban sa oxidative stress. Isa sa mga pangunahing sanhi ng cell, aging at chronic inflammation. Ayon sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2015, ang chronic oxidative stress ay nauugnay sa pagtaas ng panganib ng cardiovascular diseases, cancer, at cognitive decline sa matatanda. Kaya't ang pagkain ng mga gulay na may mataas na antioxidant tulad ng okra ay isang preventive strategy na inirerekomenda ng maraming eksperto sa geriatrics. Sa kabila ng mga benepisyo, mahalagang tandaan na ang okra ay dapat lutuin sa tamang paraan. Ang sobrang pagprito o matagal na pagkukulo ay maaaring magpababa ng nutritional value nito. Mainam ang pag-steam, light sautéing, o simpleng nilaga upang mapanatili ang fiber at antioxidant content. Para sa mga senior na may gastrointestinal sensitivity, ipinapayo ring dahan-dahang ipasok ang okra sa dieta dahil ang mataas na fiber nito ay maaaring magdulot ng bloating o gas sa simula. Sa kabuuan, ang okra ay isang functional vegetable na maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapabagal ng glucose spikes, at pagsuporta sa detoxification ng katawan. Sa tamang dami at wastong paghahanda, ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na nutrisyon ng mga senior bilang suporta sa cardiovascular health at metabolic regulation. Tulad ng ibang pagkain, pinakamainam itong isama sa isang balanseng dieta, alinsunod sa payo ng doktor o rehistradong dietitian, ang Labanos rafenus sativus. Bagamat hindi kasing popular ng ibang gulay sa araw-araw na pagkain, ay isang root vegetable na may mga dokumentadong benepisyo para sa kalusugan ng mga senior. Taglay nito ang mga natural na sangkap na sumusuporta sa liver detoxification, nagpapababa ng blood pressure, at tumutulong sa regulasyon ng lipid level sa dugo. Dahil dito, ang labanos ay kinikilala ngayon bilang functional food para sa mga matatandang nagnanais panatilihing malinis at malusog ang sirkulasyon ng dugo. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2016, ang labanos ay mayaman sa glucosinolates at isothiocyanates, mga compound na tumutulong sa aktibasyon ng phase 2 liver detoxification enzymes. Sa prosesong ito, ang atay ay nagiging mas epektibo sa pag-neutralize ng toxins at sa pag-excrete ng mga ito sa pamamagitan ng bile at ihi. Para sa mga senior na maaaring may mabagal na liver function o nakararanas ng polypharmacy, sabay-sabay na pag-inom ng maraming gamot, ang labanos ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa natural detox pathways ng katawan. Dagdag pa rito, ang labanos ay may taglay na potassium at nitrate compounds na may epekto sa pagpapababa ng blood pressure. Sa isang clinical trial mula sa Journal of Hypertension 2015, ipinakita na ang regular na pagkain ng nitrate-rich vegetables tulad ng labanos ay nagdulot ng significant reduction sa systolic at diastolic blood pressure sa mga older adults. Ang nitrate ay pinoproseso ng katawan upang maging nitric oxide na nagpapalawag sa mga blood vessels at nagpapababa ng vascular resistance na mahalaga para sa mga senior na may hypertension. Hindi lamang sa cardiovascular health kapaki-pakinabang ang labanos. Ang fiber content nito,
bagamat hindi kasing taas ng ibang leafy vegetables, ay may papel sa pagpapabuti ng digestion at bowel regularity. Isang karaniwang problema sa edad 60 pataas. Sa Nutrition and Metabolism 2018, binanggit ang positibong epekto ng dietary fiber mula sa root vegetables sa pagpigil ng constipation at sa pagpapanatili ng healthy gut microbiota sa older populations. Sa tamang paghahanda, ang labanos ay maaaring kainin bilang bahagi ng nilaga, ginisang gulay, o sariwa sa salad. Ipinapayo ng mga dietitian na ito ay lutuing bahagya, halimbawa light saute o steam upang hindi mawasak ang sensitibong phytonutrients nito. Iwasan din ang labanos na may malakas na amoy o lumambot na ang balat, dahil maaring senyales ito ng pagkasira at nutrient degradation. Sa kabuuan, ang labanos ay isang simpleng gulay na may makabuluhang epekto sa kalusugan ng atay, dugo, at puso, ayon sa mga datos mula sa siyensya. Para sa mga senior na naghahanap ng abot-kayang pampanlinis ng katawan at natural na suporta sa blood pressure, ang labanos ay maaaring isama sa lingguhang dieta bilang bahagi ng preventive nutrition strategy. Gayunpaman, tulad ng ibang functional food, mahalagang isaalang-alang ang kabuuang diet pattern at personal na kondisyon sa kalusugan. Sa pakikipag-ugnayan sa health professional. Sa kabuuan ng video na ito, tinalakay natin ang 8 uri ng gulay na may partikular na epekto sa kalusugan ng mga senior. 4 sa mga ito talong, repolyo, malunggay, kung hilaw, at kangkong ay kailangang kainin ng may pag-iingat, lalo na kung may kasaysayan ng sakit sa bato, thyroid, atay, o mahinang immune system. Samantala, ang 4 na gulay na kabilang sa rekomendado ampalaya, talbos ng kamote, okra, at labanos ay may ebidensyang sumusuporta sa kanilang bisa bilang natural na panlinis ng dugo, pampababa ng blood sugar, at proteksyon laban sa oxidative stress. Mahalagang tandaan na ang pagiging masustansya ng isang pagkain ay nakadepende sa konteksto ng kalagayan ng katawan, paraan ng paghahanda, at dami ng konsumo. Ang mga gulay ay nananatiling mahalagang bahagi ng diet ng mga senior. Ngunit tulad ng anumang pagkain, dapat itong isaalang-alang bilang bahagi ng balanseng at isinapersonal na nutrisyon. Kung ikaw ay may kasalukuyang iniinom na maintenance medication, may chronic illness, o may sensitibong kondisyon sa tiyan, ipinapayo na kumonsulta muna sa iyong doktor o rehistradong dietitian bago baguhin ang iyong dieta. Sa ganitong paraan, masisigurado mong ligtas at epektibo ang bawat pagkain para sa iyong katawan. Para sa mas marami pang gabay ukol sa nutrisyon, kalusugan ng puso, at maingat na pagkain para sa edad 60 pataas, isubscribe na ang channel na ito at i-turn on ang notification bell. Huwag kalimutang i-comment kung alin sa mga gulay ang madalas mong kainin at anong paraan ng paghahanda ang iyong ginagawa. Ibahagi ang video sa mga kapamilya o kaibigang senior upang matulungan din silang makagawa ng tamang pagpili sa pagkain.